Nagtipon-tipon ang mga naglalakihang pangalan sa mundo ng negosyo upang ipagdiwang ang pinakamalaking kontrata sa kasaysayan ng isang tanyag na CEO. Ngunit isang kilos ng paghamak laban sa isang hamak na matandang babae ang nagpabago sa gabi at naging isang iskandalo. Ilang minuto lang ang lumipas, ang kanyang bilyon-bilyong kontrata ay kinansela sa harap ng lahat nang walang anumang paliwanag. Ang hindi niya alam, kakatapos niya lang hiyain ang ina ng lalaking nagpapatakbo ng kanyang imperyo. Kung interesado ka sa kwentong ito, huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel at sabihin sa amin kung saang lungsod ka nanonood. Magpapatuloy na tayo. Ang Grand Ballroom ng Shangri-La sa BGC dito sa Maynila ay hindi pa nakasaksi ng isang seremonyang ganito kadakila. Ang mga kristal na chandelier ay nakabitin mula sa kisame na parang mga bituing na huli na nagbibigay ng gintong liwanag sa makintab na marmol na bumabalot sa bawat pulgada ng sahig. Pinagmasdan ni Valerie Montoya ang lahat ng iyon na may bahagyang ngiti sa kanyang mga labi, ngunit sa loob-loob niya ang kanyang puso ay tumitibok sa mabilis na ritmo ng purong kasiyahan. Ito ang sandaling hinintay niya sa buong buhay niya. Hindi lang hinintay, kundi pinaghirapan ng husto, isinakripisyo, ang mga gabi ng tulog, mga Sabado't Linggo, mga relasyon, at maging ang mga piraso ng kanyang sarili na marahil ay hindi na niya mababawi pa. Sa edad na 42, si Valerie ay itinuturing na isa sa mga pinakamaimpluwensyang negosyante sa bansa. Ang kanyang kumpanya, ang Montoya Investments and Development, ay nagsimula sa isang inuupahang opisina sa Ayala Avenue at ngayon ay sumasakop na sa 3 buong palapag ng isang salaming gusaling pangkorporasyon sa parehong lugar. Mayroon silang 500 empleyado, mga kontrata sa 17 rehiyon sa Pilipinas at pakikilahok sa mga proyektong nagpapagalaw ng bilyon-bilyong piso taon-taon. Alam ni Valerie na iba siya. Mula pagkabata, nung lumaki siya sa isang masikip na apartment sa Sampaloc, tinitingnan niya sa bintana ang mga mararangyang gusali sa malayo, ipinapangako sa sarili na balang araw ay mapapasok siya roon, mag-uutos, magpapasya, magiging importante. At nagtagumpay siya, nagtapos siya ng Business Administration sa Ateneo, kumuha ng MBA sa Finance, nagtrabaho ng 18 oras sa isang araw sa loob ng maraming taon hanggang sa magbukas ng sarili niyang consultancy firm. Ang mga unang kliyente ay maliliit, mahiyain, ngunit mayroon si Valerie na iilan lang ang mayroon. Isang mabangis na ambisyon at isang kahangahangang kakayahang makakita ng mga oportunidad kung saan ang iba ay panganib lamang ang nakikita. Sa paglipas ng panahon, lumago siya at mabilis siyang lumago. Nagsimulang dumating ang mga mamumuhunan, lumitaw ang mas malalaking kontrata at bago niya namalayan si Valerie ay nasa tuktok na. O halos, dahil ang gabing yon ang kumakatawan sa tunay na tuktok. Ang kontrata na nagkakahalaga ng $700 milyong sa Global Tech Solutions, isang multinasyonal na kumpanyang Amerikano na sa wakas ay kinilala ang potensyal ng Montoya Investments para pamahalaan ang isang mega project ng digital infrastructure sa Pilipinas. Ito ang pinakamalaking corporate deal na nilagdaan ng kanyang kumpanya. Ito ang tiyak na pagpapatatag ng lahat ng kanyang itinayo. Ito ang patunay na si Valerie Montoya ay hindi lamang isa pang matagumpay na negosyante, kundi isang tunay na kapangyarihan. Puno ang ballroom, ang mga ehekutibong nakasuot ng walang kulubot na suit ay nag-uusap sa mga grupo, hawak ang mga kopita ng mamahaling champagne. Ang mga mamamahayag mula sa mga espesyalistang publikasyon ay maingat na umiikot, itinatala ang bawat detalye. Ang mga otorisadong drone ng media ay lumilipad sa paligid, kumukuha ng mga aerial shot na live na ipapalabas sa mga channel sa telebisyon at mga portal ng balita. Kumuha si Valerie ng isang public relations team para tiyaking maibabalita ang sandaling iyon sa lahat ng mahahalagang media outlet. Tutal, hindi sapat na maging matagumpay. Kailangang makita ito ng lahat. Kailangang malaman ito ng lahat. Nakasuot siya ng isang mahaba at hapit na navy blue na gown na espesyal na idinisenyo para sa okasyon ng isang kilalang fashion designer. Ang kanyang kulay kastanyas na buhok ay nakatali sa isang eleganteng bun at suot niya ang mga diamanteng hikaw na pag-aari ng kanyang lola, ang tanging pamana ng pamilya na dala niya. Gusto ni Valerie na panatilihin ang maliit na koneksyon na ito sa kanyang pinagmulan, ngunit bilang paalala lamang kung gaano nakalayo ang kanyang narating. Hindi na siya ang batang babae mula sa Sampaloc. Siya si Valerie Montoya, CEO, visionary, isang huwaran. Sa mga bisita, binabati niya ang mga hukom, mga negosyanteng kilala sa buong bansa, mga maimpluwensyang politiko at mga kinatawan ng mga institusyong pampinansyal.
Bawat pakikipagkamay ay kalkulado. Bawat ngiti, estratehiko. Alam ni Valerie na sa ganoong kapaligiran, ang imahe ay lahat at itinayo niya ang sa kanya ng may kirurhikong katumpakan. Isang babaeng negosyante, determinado, hindi natitinag, isang taong hindi nagpapatinag sa kahit ano o kahit sino. Magsisimula na ang opisyal na seremonya sa loob ng ilang minuto. Sa entabladong itinayo sa likuran ng ballroom, isang mesa na may pulang velvet na tela ang naghihintay. Sa ibabaw nito, 2 gintong pluma, mga dokumentong nakaayos at isang mikropono. Aakyat si Valerie sa entablado kasama si Richard Anderson, ang CEO ng Global Tech, pipirmahan ang kontrata sa harap ng lahat at mag-aalay ng brindis para sa hinaharap. Kukuha ng litrato ang mga photographer sa eksaktong sandali. Ibabalita ito ng media. Positibong tutugon ang financial market. Lahat ay nakaplano. Ngunit habang kausap ni Valerie ang isang grupo ng mga mamumuhunan malapit sa bar, naramdaman niya ang isang magaang tapik sa kanyang braso. Lumingon siya, inaasahang makikita ang isang ehekutibo o marahil isa sa mga organizer ng event. Sa halip, nakita niya ang isang matandang babae, may puting buhok na nakatali sa isang simpleng bun, nakasuot ng isang simpleng beige na pantalon at blusa. Ang babae ay ngumingiti ng mahiyain, halos nahihiya, at ang kanyang mga matang mapusyaw ay kumikinang sa isang tunay na kabaitan. Hindi agad siya nakilala ni Valerie, bahagya siyang kumunot ng noo, nalilito. Sino ang babaeng ito? Paano siya nakapasok sa event? Hindi ba dapat hinarang ng seguridad ang mga taong walang imbitasyon? Lumapit pa ng kaunti ang matanda at sinabi sa isang malumanay at puno ng emosyong boses, "Valerie, iha, pumunta ako rito para lang makita ka sa espesyal na sandaling ito. Ipinagmamalaki kita, sobra." Naramdaman ni Valerie ang isang bahagyang inis. Kilala ba siya ng babaeng ito? Hindi niya matanda ang nakita ito dati at bakit siya tinatawag na iha. Mabilis siyang lumingon sa paligid at napansin na ilang ehekutibo sa malapit ang nakapansin sa eksena. Nagmamasid sila ng may pag-usisa. Ayaw ni Valerie ng mga sitwasyong wala sa kanyang kontrol. Ayaw niya ng mga sorpresa. At ang babaeng iyon sa kanyang simpleng anyo at magiliw na pagtapik ay kumakatawan sa eksaktong iyon. Isang bagay na hindi inaasahan, isang bagay na hindi bahagi ng plano. "Paumanhin po pero sa tingin ko ay nagkakamali kayo," sagot ni Valerie, sinusubukang panatilihin ang magalang ngunit matatag na tono. Ito ay isang pribadong corporate event. Mga imbitado lamang ang maaaring narito. Kumislap ang mata ng matanda, nagulat sa pagiging masungit, ngunit pinanatili ang ngiti. "Alam ko, iha. Kasama ko ang anak ko. Sabi niya, pwede raw kitang batiin. Lagi ko siyang ikinukwento sa'yo, naaalala mo? Lagi kanyang hinahangaan kahit hindi mo siya pinapansin." Naramdaman ni Valerie na nanlamig ang kanyang dugo. "Anak? Sino ang anak ng babaeng ito?" Inisa-isa niya sa isip ang listahan ng mga bisita. Sinusubukang alamin kung sino ang maaaring nagdala ng isang inang wala sa lugar. At ang komentong iyon tungkol sa paghanga, tungkol sa hindi niya pagpansin. Sino ang may karapatang magsalita sa kanya ng ganoon? Muli siyang lumingon sa paligid. Mas maraming tao na ang nakatingin ngayon. Isang photographer ang nagturo ng kamera sa direksyon nila. Naramdaman ni Valerie ang pagtaas ng presyon. Hindi niya maaaring hayaang magtagal ang sitwasyong ito. Hindi niya maaaring hayaan na ang babaeng ito sa kanyang nakakahiyang pagiging simple ay dumihan ang imaheng maingat niyang itinayo. Umatras siya, lumalayo sa hawak ng matanda at nagsara ang kanyang ekspresyon. Ang kanyang mga mata na dati malamig lang, ngayon ay nag-aalab sa hindi maitagong paghamak. "Makinig ka," sabi ni Valerie, bahagyang itinaas ang kanyang boses. "Hindi ko alam kung sino ka o kung sino ang anak mo. Pero malinaw na hindi ka nabibilang sa lugar na ito. Ito ay isang high-level corporate event. Ang mga taong tulad ninyo ay hindi dapat naririto." Nagsimulang tumahimik ang ballroom, naputol ang mga usapan, lumingon ang mga ulo. Ang matanda na hindi pa rin lubos na nauunawaan ang nangyayari ay sinubukang ngumiti muli, ngunit ngayon ay may pagkalito na sa kanyang mga mata. "Pero gusto lang kitang batiin, anak." "Hindi mo ako anak," putol ni Valerie matigas. "At gumagawa ka ng nakakahiyang eksena. Tingnan mo ang sarili mo. Tingnan mo ang lugar na ito. Sa tingin mo ba talaga ay may katuturan na narito ka? Dukha ka, wala kang breeding. Ang mga taong ka-level mo ay hindi nabibilang sa mga event na tulad nito. Hindi sila nabibilang sa aking sirkulo." Ang mga salita ay lumabas na parang matatalim na patalim, humiwa sa hangin at tumama ng husto sa matanda. Si Aling Celia, ang pangalan ng babae, ay naramdaman ang panghihina ng kanyang mga binti. Nagsimulang mamuo ang mga luha sa kanyang mga mata, ngunit sinubukan niyang pigilan ito.
Bumulong siya ng paumanhin, nanginginig ang boses. Ako, hindi ko sinasadyang mang-istorbo, gusto ko lang, ngunit hindi handang makinig si Valerie. Galit na galit siya, galit dahil naistorbo siya, galit dahil pinapanood siya. Galit dahil ang babaeng iyon sa kanyang nakakainis na kahinaan ay sinisira ang sandaling dapat sana'y perpekto. Kinuha niya ang kopita ng red wine na hawak niya, itinaas ito ng may bigla ang kilos at sa harap ng mga nanlalaking mata ng lahat sa paligid, ibinuhos ang laman nito sa ulo ng matanda. Ang pulang likido ay dumaloy sa puting buhok, sa kulubot na mukha, sa marupok na leeg at minantsahan ang beige na blusa. Tumulo ito sa marmol na sahig, bumubuo ng maliliit na madilim na puddle. Ipinikit ni Aling Silya ang kanyang mga mata na tigilan sa kahihiyan. Hindi siya makagalaw, hindi siya makapagsalita. Ang nararamdaman lang niya ay ang init ng alak na bumabasa sa kanyang balat at ang malalim na sakit ng pagiging hinamak sa isang napakalupit na paraan. Ang buong ballroom ay napuno ng ganap na katahimikan. Walang gumagalaw, walang nangahas magsalita. Nakuha ng mga photographer ang eksaktong sandali. Naitala ng mga kamera ng drone ang lahat mula sa itaas. Nagtinginan ang mga ehekutibo, hindi makapaniwala. Ang ilan ay umiwas ng tingin, nahihiya. Ang iba ay patuloy na nakatitig, na bigla. Si Valerie, gayunpaman, ay hindi nagpakita ng pagsisisi. Sa halip, ngumiti siya, isang pilit at artipisyal na ngiti. Inayos ang kanyang damit ng may mapanlibak na kilos at tumalikod, ganap na binaliwala ang babaeng kakatapos lang niyang hiyain. Naglakad siya pabalik sa gitna ng ballroom na parabang walang nangyari. Na parabang iyon ay isang maliit na pagsasayos lamang na kailangan. Isang bagay na kailangang gawin para mapanatili ang kaayusan, para mapanatili ang kontrol. Sinubukan ng ilang bisita na ipagpatuloy ang kanilang mga usapan, ngunit mabigat ang kapaligiran. Si Aling Silya, na nakatayo pa rin sa parehong lugar, ay tinulungan ng isang waitress na nag-alok sa kanya ng mga napkin. Tahimik na tinanggap ito ng matanda, pinunasan ang kanyang mukha gamit ang nanginginig na mga kamay at pagkatapos ay tahimik na umalis sa ballroom na wala sa likod ng pinto. Walang sumunod sa kanya, walang nagtanong kung okay lang siya. Umakyat si Valerie sa entablado ilang minuto pagkatapos ayon sa plano. Si Richard Anderson, ang CEO ng Global Tech, ay naroon na kasama ang iba pang mga ehekutibo. Tiningnan niya si Valerie na may kakaibang ekspresyon ngunit walang sinabi. Marahil ay hindi niya nakita ang nangyari o marahil ay mas pinili niyang huwag magkomento. Sinimula ng MC ang formal na talumpati. Nagsalita siya tungkol sa makasaysayang partnership sa pagitan ng Montoya Investments at Global Tech. Pinuri niya ang estratehikong pananaw ni Valerie. Binanggit niya ang mga positibong epekto na idudulot ng kontrata sa ekonomiya ng Pilipinas. Pinakinggan ni Valerie ang lahat ng iyon na may kalkuladong ngiti sa kanyang mukha, ngunit sa loob niya ay nararamdaman pa rin niya ang adrenaline ng komprontasyon. Nararamdaman pa rin niya ang galit. Nararamdaman pa rin niya ang pangangailangang patunayan na siya ang may kontrol. Nang siya na ang magsasalita, kinuha niya ang mikropono at hinarap ang mga manonood ng may karaniwang kumpiyansa. Magandang gabi sa lahat. Ito ay isang makasaysayang sandali para sa Montoya Investments. Isang sandali na kumakatawan sa mga tao ng masipag na pagtatrabaho, walang kapagurang dedikasyon at isang malinaw na pananaw sa hinaharap na gusto nating itayo. Lubos akong ikinararangal na pirmahan ang kontratang ito sa Global Tech, isang kumpanyang kabahagi ng parehong mga halaga ng kahusayan at inobasyon na laging gumagabay sa aming landas. Magalang na palakpakan ang umalingaw-ngaw sa ballroom. Patuloy na nagsalita si Valerie, inilalarawan ang mga detalye ng proyekto, ang mga inaasahang benepisyo, ang mga ambisyosong layunin. Ang kanyang boses ay matatag, tiyak, nakakakumbinsi. Walang magsasabi na ilang minuto lang ang nakalipas, brutal niyang hinamak ang isang matanda. Walang kukwestiyon sa kanyang kakayahang mamuno dahil lang sa insidenteng iyon. Tutal siya si Valerie Montoya at si Valerie Montoya ay hindi nagkakamali o yun man lang ang pinaniniwalaan niya. Nang matapos ang kanyang talumpati, kinuha ni Richard Anderson ang mikropono at nagbigay din ng kanyang mensahe. Nagpasalamat siya kay Valerie, sa kanyang team, sa mga mamumuhunang naroroon. Binanggit niya ang kahalagahan ng partnership. Nagsalita siya tungkol sa mga susunod na hakbang. Tila lahat ay tumatakbo ng perpekto. Hanggang sa may isang lalaking biglang umakyat sa entablado.
Mataas siya, nakasuot ng isang walang kulubot na kulay abong suit at may dalang itim na leather na briefcase. Ang kanyang ekspresyon ay seryoso, halos nababahala, dire-diretso siyang lumapit kay Richard Anderson at may ibinulong sa kanyang tainga. Agad na namutla ang CEO ng Global Tech. Tumingin siya sa lalaki, pagkatapos kay Valerie, pagkatapos sa mga manonood. Humingi siya ng paumanhin sa mikropono at lumayo para makipag-usap ng pribado. Naramdaman ni Valerie ang paninikip ng dibdib. Anong nangyayari? Sino ang lalaking yon? Bakit tila balisa si Richard? Ang mga segundo ay tila gumagapang. Nagsimulang magbulungan ang mga manonood. Nagpalitan ng nagtatakang tingin ang mga ehekutibo. Sinubukan ni Valerie na panatilihin ang kanyang composure, ngunit nararamdaman niyang pinagpapawisan ang kanyang mga kamay. May mali, may malaking mali. Bumalik si Richard Anderson sa mikropono, ngunit ang kanyang postura ay ganap na naiiba. Iniiwasan niyang tumingin ng direkta kay Valerie. Tumikhim siya, halatang hindi komportable at sinabi, "Mga ginang at ginoo, ikinalulungkot kong ipaalam na dahil sa mga kadahilan ng inaalam pa, ang pagpirma sa kontrata ay pansamantalang isususpinde." Isang malakas na bulungan ang kumalat sa ballroom. Naramdaman ni Valerie na nawala ang sahig sa ilalim ng kanyang mga paa. Isususpinde? Paanong isususpinde? Walang katuturan yon. Lahat ay napagkasunduan na, lahat ay garantisado. Lumapit siya kay Richard, sinusubukang panatilihing mahina, ngunit matatag ang kanyang boses. "Richard, anong nangyayari? Hindi ko maintindihan. Anong ibig sabihin ng isususpinde?" Tiningnan siya nito na may ekspresyong pinaghalong hiya at halos awa. "Valerie, nakatanggap ako ng direktang utos mula sa ating majority shareholder. Malinaw ang instruksyon, agad na isuspinde ang pagpirma. Wala akong magagawa." Majority shareholder? Pero sino? Bakit? Naramdaman ni Valerie ang paglaki ng gulat. "Richard, hindi ito maaaring mangyari. May kasunduan tayo. Ilang buwan tayong nagnegosasyon. Mayroon tayong... Alam ko, putol niya, papalayo na. Pero malinaw ang utos. Pasensya na." At pagkatapos, na parang isang masamang koreografiya, nagsimulang tumayo ang iba pang mga ehekutibo, mga kinatawan ng mga partner na kumpanya, mga mamumuhunan, mga miyembro ng board. Isa-isa umalis sila sa ballroom. Ang ilan ay mabilis na bumati kay Valerie na may mga umiiwas na tingin. Ang iba ay simpleng umalis nang walang sinasabi. Naiwan si Valerie na nakatayo sa entablado, mag-isa, habang ang ballroom na ilang minuto lang ang nakalipas ay puno ng paghanga. Ngayon ay nagiging isang disyerto ng mga bakanteng upuan at mapanghusgang tingin. Patuloy na kumukuha ng litrato ang mga photographer. Lumilipad pa rin ang mga drone. Ngunit ngayon, sa halip na kuna ng tagumpay, idinodokumento nila ang pagbagsak. Bumaba siya sa entablado na nanginginig ang mga binti. Hinanap niya ang isang tao mula sa kanyang team, ngunit lahat sila ay tila kasing ligaw niya. Ang kanyang assistant, si Bruno, ay lumapit na may hawak na cellphone, maputla ang mukha. "Valerie, kumakalat na sa mga news portal, sinasabing kinansela ang kontrata. At may video, isang video mo, kasama ang isang matandang babae." Inagaw ni Valerie ang cellphone mula sa kanyang kamay at nakita ito. Ito ang video ng panghihiya. May libu-libo ng views. Ang mga komento ay mapanira. Negosyante, hinamak ang matanda sa marangyang event. CEO, binuhusan ng alak ang dukhang babae sa seremonya. Kayabangan na walang hangganan. Naramdaman niya ang pagduduwal. Naramdaman niya ang galit. Naramdaman niya ang desperasyon. Ngunit higit sa lahat, naramdaman niya ang takot. Takot na lahat ng kanyang itinayo ay guguho sa harap ng kanyang mga mata. At yun mismo ang nangyayari. Umalis si Valerie sa Shangri-La noong gabing iyon nang hindi lubos na nauunawaan kung ano ang nangyari. Sumakay siya sa kotseng naghihintay sa kanya, sinabihan ang driver na ihatid siya sa bahay at ginugol ang buong biyahe sa katahimikan, nakatingin sa bintana sa mga ilaw ng Maynila na dumadaan na parang isang malabong imahe. Ang kanyang isip ay paikot-ikot, sinusubukang humanap ng mga sagot, sinusubukang unawain kung paano gumuho ang lahat ng napakabilis. Pagdating niya sa kanyang apartment sa Rockwell, isang duplex na may 300 metro kwadrado na may tanawin ng lungsod, ikinulong niya ang sarili sa kwarto at ginugol ang gabi na gising, nagbabrowse sa mga balita, nagbabasa ng mga komento, pinapanood ang mga epekto. Naging viral ang video ng panghihiya na sa lahat ng dako ito, mga dyaryo, website, social media. Lahat ay pinag-uusapan si Valerie Montoya, ang malupit na negosyanteng nagbuhos ng alak sa isang walang kalaban-laban na matanda. At ang kontrata, ang 700 milyong kontrata ay kinansela.
opisyal na kinansela. Naglabas ang Global Tech ng isang pahayag na nagsasabing matapos ang muling pagsusuri sa mga etikal na pamantayan at pagkakahanay ng mga halaga, nagpasya itong suspindihin ng walang takdang panahon ang partnership sa Montoya Investments. Hindi makapaniwala si Valerie, hindi niya matanggap. Paanong ang isang kilos, isang sandali ay maaaring sirain ang lahat? Paanong ang walang kwentang babaeng iyon, ang walang halagang matandang iyon ay maaaring magdulot ng ganoong kalaking pinsala? Ngunit ang pinakamasama ay darating pa dahil hindi pa alam ni Valerie kung sino talaga si Aling Silya. Hindi pa niya alam kung sino ang tahimik na anak na binanggit nito. Hindi pa niya alam na malapit nang ipakita sa kanya ng universo ang tunay na sukat ng kanyang kayabangan at kapag nalaman niya, huli na ang lahat. Dumating ang bukang liwayway nang hindi nakatulog si Valerie kahit isang minuto. Nakaupo sa armchair sa kanyang kwarto, balot sa isang cashmere na kumot, pinapanood niya ang pagsikat ng araw sa likod ng mga gusali ng Maynila na may pakiramdam ng pagiging hindi totoo. Tila imposible na 12 oras lang ang nakalipas ay nasa tuktok siya ng tagumpay, malapit ng pirmahan ang pinakamalaking kontrata ng kanyang karera. At ngayon, narito siya, mag-isa, pinapanood ang kanyang reputasyon na winawasak sa real time sa social media. Hindi tumitigil sa pag-vibrate ang kanyang cellphone. Mga mensahe, mga missed call, mga notification. Tinitingnan ni Valerie ang screen na may halong takot at pagkamangha. Mga mamamahayag na humihingi ng panayam. Mga nag-aalalang kliyente na gustong malaman ang paliwanag. Mga miyembro ng board ng kumpanya na humihiling ng isang emergency meeting. Ngunit wala siyang lakas na sumagot. Hindi pa. Una, kailangan niyang maunawaan kung ano talaga ang nangyari. 7:00 ng umaga, tumawag si Bruno, ang kanyang assistant, sa ika-10 pagkakataon. Sa wakas ay sinagot ni Valerie, paos ang boses sa pagod. Bruno, Valerie, salamat sa Diyos, kanina pa kita tinatawagan. Kailangan nating mag-usap agad. Mas malala ang sitwasyon kaysa sa inaakala natin. Gaano kalala? Nag-alinlangan si Bruno sa kabilang linya. Nakita mo na ba ang mga balita ngayon? Tumingin si Valerie sa tablet sa tabi niya kung saan nakabukas ang mga pangunahing portal ng ekonomiya. In-update niya ang pahina at naramdaman ang paglubog ng kanyang puso. Ang mga headline ay mapanira. Negosyanteng si Valerie Montoya nawalan ng milyon-milyong kontrata matapos siyain ang matanda sa event. Viral video, CEO ng Montoya Investments, inatake ng moral ang isang ginang sa seremonya. Bagsak, mga stocks ng mga kumpanyang konektado kay Valerie Montoya bumulusok matapos ang iskandalo. Ipinahid niya ang kamay sa kanyang mukha, sinusubukang iproseso ang lahat. Bruno, kailangan kita rito. Ngayon na, kailangan nating gumawa ng damage control. Kailangan nating, Valerie, putol niya mas seryoso ang tono kaysa dati. Mayroon pa, nakatanggap ako ng tawag mula sa 3 sa ating pinakamalalaking mamumuhunan kaninang umaga. Lahat sila ay isinasaalang-alang na bawiin ang kanilang pondo sa kumpanya, nag-aalala sila sa imahe. Sa asosasyon. Ayaw nilang makita na sumusuporta sa isang taong, gumawa ng ginawa mo. Naramdaman ni Valerie ang pagsabog ng galit sa loob niya. Ang ginawa ko, tinanggal ko lang. Ang isang taong hindi dapat naroon sa event na iyon. Pinoprotektahan ko ang imahe ng aking kumpanya. Katahimikan sa kabilang linya. Malinaw na hindi alam ni Bruno kung paano sasagot. Sa wakas, sinabi niya, maingat, Valerie, sa tingin ko kailangan mong makita kung paano ito tinitingnan ng mga tao. Hindi ito tungkol sa kung naroon siya o hindi sa event. Ito ay tungkol sa paraan ng pagtrato mo sa kanya. Ang alak, ang mga salita, lahat ay na-record at nasa lahat ng dako. Ibinaba ni Valerie ang telepono nang hindi sumasagot. Itinapon niya ang cellphone sa sofa at tumayo, naglakad, papunta sa bintana. Sa ibaba, gumigising ang lungsod para sa isa pang araw. Ang mga tao ay papunta sa trabaho, naghahatid ng mga anak sa paaralan, nabubuhay ng kanilang normal na buhay. At naroon siya, si Valerie Montoya, nagmamasid sa lahat mula sa kanyang marangyang apartment, nararamdaman sa unang pagkakataon sa kanyang buhay na ang lahat ng tagumpay na kanyang nakamit ay maaaring bigla na lang mawala. Ang mga sumunod na oras ay malabo. Dumating si Bruno na may dalang isang tumpok ng mga dokumento at isang plano ng aksyon para pamahalaan ang krisis. Kumuha sila ng isang kumpanyang dalubhasa sa pamamahala ng reputasyon. Sumulat sila ng isang opisyal na pahayag na humihingi ng paumanhin sa nangyari na sinasabing si Valerie ay dumaan sa isang sandali ng matinding stress at hindi ito sumasalamin sa kanyang tunay na mga halaga.
Ngunit nang ilabas ang pahayag, mas lumala pa ang reaksyon. Inakusahan ng mga tao si Valerie na peke na humihingi lang ng tawad dahil nahuli. Gumawa ng mga video ang mga digital influencer na sinusuri ang kanyang body language, itinuturo ang mga senyalis na hindi siya tunay na nagsisisi. At pagkatapos ay nagsimula ang mga tunay na kahihinatnan sa negosyo. Noong sumunod na Lunes, ipinatawag si Valerie para sa isang emergency meeting kasama ang board ng Montoya Investments. Tense ang conference room sa ika-23 palapag nang pumasok siya. 8 miyembro ng board ang naghihintay sa kanya, nakaupo sa paligid ng salaming mesa na may mga ekspresyong nag-iiba mula sa pag-aalala hanggang sa pagkadismaya. Si Fernando De Leon, ang chairman ng board at isa sa mga unang mamumuhunan ng kumpanya, ay nagsimula ng pulong ng walang paligoy-ligoy. Valerie, naiintindihan mo ba ang bigat ng sitwasyong idinulot mo sa amin? Umupo siya, sinusubukang panatilihin ang tuwid at kumpiyansang postura. Fernando, naiintindihan ko na mayroong negatibong reaksyon. Ngunit kailangan nating mag-focus sa kung ano ang mahalaga, ang ating mga resulta, ang ating mga proyekto, ang ating kakayahang mag-deliver. Ang isang isolated incident ay hindi maaring magtakda ng mga taon ng matagumpay na trabaho. Isolated incident? Sabat ni Mariana Santos, isa sa mga mamumuhunan. Valerie, nawala sa atin ang 700 milyong kontrata sa Global Tech. 3 mamumuhunan na ang nagpahiwatig na babawiin nila ang kanilang pondo. Nakakatanggap kami ng mga tawag mula sa mga nag-aalalang kliyente. Ang imahe ng kumpanya ay ganap na nakompromiso. Hindi ito isang isolated incident, isa itong krisis. Naramdaman ni Valerie ang paglaki ng pagkadismaya. Bakit hindi nila maintindihan? Bakit nila binibigyan ng ganoong kabigat na pansin iyon? Mababawi natin ito. Lagi nating nababawi. Mayroon tayong ibang mga kontrata na pinag-uusapan, ibang mga proyekto na sinusuri rin muli, putol ni Fernando. Valerie, ang isyu ay hindi lamang pinansyal. Ito ay etikal. Hinamak mo sa publiko ang isang matandang babae. Binuhusan mo siya ng alak. Tinawag mo siyang dukha. Walang breeding, na-broadcast ito ng live, na record, na share ng milyon-milyong beses. Paano mo inaasahan na ang ating mga partner, ang ating mga kliyente ay patuloy na magtitiwala sa ating pamumuno? Nang hingi na, "Ako ng tawad," sagot ni Valerie, mas malakas ang boses kaysa sa inaasahan niya. "Inako ko ang pagkakamali. Ano pa ang gusto ninyong gawin ko?" Isang mabigat na katahimikan ang bumalot sa silid. Nagpalitan ng tingin si Fernando sa iba pang mga miyembro ng board bago muling magsalita. "Valerie, kailangan mong pansamantalang umalis sa pagkapangulo ng kumpanya hanggang sa humupa ang sitwasyon, hanggang sa muli nating maitayo ang ating imahe." Naramdaman ni Valerie na para siyang sinuntok sa tiyan. "Umalis sa sarili kong kumpanya? Pansamantala lang," sinubukang pag-aanin ni Mariana, "hanggang sa makontrol natin ang pinsala. Mananatili ka pa ring shareholder, magkakaroon ka pa rin ng boses sa mga estratehikong desisyon. Ngunit kailangan natin ng isang bagong mukha sa harap. Isang taong hindi nauugnay sa insidente." Biglang tumayo si Valerie, kumaskas ang upuan sa sahig. "Hindi ninyo maaaring gawin ito. Itinayo ko ang kumpanyang ito mula sa wala. Ako ang nagdala sa bawat isa sa inyo rito. Ako, Valerie," putol ni Fernando, matatag ngunit hindi malupit. "Itinayo mo nga at kaya sinusubukan nating iligtas ang iyong itinayo. Ngunit sa sandaling ito, ikaw ang problema. At kailangan nating kumilos ng mabilis bago maging huli ang lahat." Tiningnan niya ang bawat isa sa kanila, naghahanap ng anumang senyales ng suporta ng katapatan, ngunit determinasyon lamang ang kanyang nakita. Nakapagpasya na sila, ang pulong na yon ay isang formalidad lamang. Umalis si Valerie sa conference room nang walang sinasabi pa. Bumalik siya sa kanyang opisina, ikinulong ang pinto at umupo sa leather na upuan na personal niyang pinili noong pinalamutian niya ang espasyong iyon. Tumingin siya sa paligid, nakikita ang mga parangal sa mga estante, ang mga naka-frame na larawan ng mga mahahalagang event, ang mga commemorative plaque. Lahat ng yon ay tila malayo na ngayon na para bang pag-aari ng ibang buhay. Sa mga sumunod na araw lalo pang lumala ang sitwasyon. Patuloy na sinundan ng media ang kaso, ngayon ay nag-e-explore ng mga bagong anggulo.
Gumawa sila ng mga artikulo tungkol sa landas ni Valerie, kinapanayam ang mga dating empleyado na nagsalita tungkol sa kanyang mahirap na ugali, kanyang matinding pagiging demanding, kanyang kalamigan. Lumitaw ang mga ulat ng iba pang mga sitwasyon kung saan tinrato niya ang mga tao ng may paghamak, bagaman walang kasing lantad ng insidente sa matanda. At pagkatapos 3 araw matapos ang nakamamatay na seremonya, isang bagong impormasyon ang nagsimulang kumalat ng tahimik sa mga bilog ng negosyo sa Maynila, ang pagkakakilanlan ng babaeng hinamak. Nasa bahay si Valerie nang tumawag si Bruno, nanginginig ang boses. Valerie, nakaupo ka ba? Ano na naman, Bruno? Nalaman ko kung sino ang matanda, yung nasa video. Naramdaman ni Valerie ang isang kilabot. At ang pangalan niya ay Celia Reyes. Aling Celia kung tawagin, siya ang ina ng isang lalaking nagngangalang Gabriel Reyes. Walang ibig sabihin ang pangalan kay Valerie. Gabriel Reyes? Sino yan? Nag-alinlangan si Bruno. Naaalala mo ba yung financial analyst na nagtrabaho sa atin mga 5 taon na ang nakalipas, nasa research department, laging tahimik, hindi napapansin? Sinubukan ni Valerie na alalahanin ngunit walang maisip na sino man. Napakaraming tao ang dumaan sa kumpanya sa paglipas ng mga taon. Hindi ko matandaan. Ano ngayon? Anong kinalaman niyan? Valerie, nag-research ako, umalis si Gabriel Reyes sa kumpanya natin at mukhang maganda ang naging investment niya. Sobrang ganda. May mga chismis na nagtayo siya ng isang network ng mga investment sa pamamagitan ng mga offshore holding at trust. Walang nakakaalam kung gaano kalaki ang pera niya pero, Bruno, diretsuhin mo na. Valerie, si Gabriel Reyes ay maaaring isa sa ating mga hidden investors. Baka nga siya pangunahin. Ang katahimikang sumunod ay nakabibingi. Naramdaman ni Valerie na muling nawala ang sahig sa ilalim ng kanyang mga paa. Hidden investor? Paano? Ipaliwanag mo ng maayos. Utos niya, mahina ang boses. Huminga ng malalim si Bruno. Naalala mo ba nung nakakuha tayo ng malaking pondo 3 taon na ang nakalipas? Yung nagbigay daan sa ating national expansion? Galing yon sa isang holding company sa British Virgin Islands na tinatawag na Horizon Ventures. Lagi nating inaakala na isang international group iyon, pero hindi natin inimbestigahan ng husto dahil totoo ang pera at maganda ang mga kondisyon. Kumuha ako ng isang private investigator para i-trace ang pinagmulan at lahat ay nagtuturo na ang Horizon Ventures ay kontrolado ni Gabriel Reyes. Naramdaman ni Valerie ang pagduduwal. Pero walang katuturan iyon. Bakit siya mag-i-invest sa kumpanya ko? Bakit niya itatago iyon? Hindi ko alam. Pero mayroon pa, Valerie. Ang kontrata sa Global Tech, sino ang naging tulay sa pagitan ninyo? Sino ang nagpakilala sa kumpanya kay Richard Anderson? Nag-isip si Valerie, ito ay sa pamamagitan ng isang tagapamagitan, isang boutique consultancy firm na hindi pa niya narinig dati, nakipag-ugnayan sila 1 taon na ang nakalipas nag-aalok ng koneksyon sa Global Tech. Noong panahong iyon, nagtaka si Valerie, ngunit hindi niya kinuwestiyon. Masyadong malaking oportunidad iyon. Sinasabi kong si Gabriel Reyes ang maaaring nag-orkestra ng lahat ng ito. Ang mga investment, ang mga koneksyon, ang kontrata. Lahat. Naramdaman ni Valerie ang galit at pagkalito ng sabay. Pero bakit? Anong makukuha niya rito? Hindi ko alam. Pero hinamak mo ang ina niya, Valerie. At ngayon, lahat ay guguho. Ibinaba niya ang telepono at nanatiling nakatayo sa gitna ng sala, nagpoproseso. Gabriel Reyes, isang pangalan na halos hindi niya matandaan, isang walang kwentang empleyado na marahil ay hindi niya kailanman binigyan ng importansya. At siya ang nasa likod ng lahat, kailangan ni Valerie ng mga sagot. Kinuha niya ang cellphone at sinabihan si Bruno na kunin ang address ni Gabriel. Kahit anong kailangan niyang gawin, pupuntahan niya ito at aalamin ang katotohanan. 2 oras pagkatapos, nasa harap si Valerie ng isang simpleng gusali sa Salcedo Village, Makati. Hindi ito marangya, ngunit elegante, maganda ang lokasyon. Tiningnan niya ang numero ng apartment na nakuha ni Bruno at sumakay sa elevator, mabilis ang tibok ng puso. Nang mag-doorbell siya, isang bahagi niya ang umaasa na walang magbubukas. Ngunit bumukas ang pinto, inilalantad ang isang lalaking nasa edad 40, may kulay kastanyas na buhok na may bahagyang uban, madilim na mga mata, at isang payapang ekspresyon na ganap na kabaligtaran ng kaguluhan ng emosyon na nararamdaman ni Valerie. Valerie, sabi niya na para bang inaasahan siya, pasok. Nag-alinlangan siya ng 1 segundo bago pumasok. Ang apartment ay simple ngunit komportable. Mga nakasalansan na libro, mga muebles na gawa sa kahoy, isang magandang tanawin ng lungsod. Isinara ni Gabriel ang pinto at itinuro ang sofa. Umupo ka, nanatiling nakatayo si Valerie.
Gabriel Reyes, nagtrabaho ka para sa akin? Nagtrabaho. Sa loob ng 3 taon. Hindi mo ako napansin? Siyempre. Pero oo, nagtrabaho ako para sa'yo. At ngayon nalaman ko na ikaw ay, isang lihim na mamumuhunan? Pinunduhan mo ang kumpanya ko? Ngumiti si Gabriel, ngunit isang malungkot na ngiti. Kasama ng iba? Oo. Bakit? Bakit mo gagawin yon? Bakit itatago? Naglakad siya papunta sa bintana, nakatingin sa labas. Dahil naniniwala ako sa iyo, Valerie, nung nagtrabaho ako sa kumpanya mo, nakita ko ang potensyal mo. Nakita ko ang kakayahan mong gawing realidad ang mga ideya. Oo, mahirap kang pakisamahan, minsan malupit. Ngunit naisip ko na marahil sa tamang suporta, sa tamang pondo, maaari kang maging hindi lamang isang matagumpay na negosyante, kundi isang taong tunay na gumagawa ng pagbabago. Umiling si Valerie, nalilito. Kaya tinulungan mo ako? Bakit? Anong makukuha mo rito? Wala akong gusto. Gusto ko lang makita kang magniningning. Laging itinuturo sa akin ng nanay ko na suportahan ang mga taong pinaniniwalaan natin kahit hindi nila napapansin, kahit hindi nila kinikilala. Ang nanay mo? Naramdaman ni Valerie ang isang bukol sa kanyang lalamunan. Si Aling Celia, lumingon si Gabriel para harapin siya at sa unang pagkakataon ay nakita ni Valerie ang galit sa kanyang mga mata. Ang nanay ko, ang babaeng hinamak mo sa publiko, ang babaeng binuhusan mo ng alak at tinawag na dukha, walang breeding sa harap ng daan-daang tao. Sinubukang magsalita ni Valerie, ngunit hindi lumalabas ang mga salita. Nagpatuloy si Gabriel, matatag ang boses ngunit puno ng emosyon. Pumunta siya sa event na yon dahil inimbita ko siya. Dahil naroon ako, nagmamasid mula sa malayo, tulad ng dati, at gusto kanyang batiin. Lagi niyang naririnig na ikinukwento kita ang trabaho mo at natuwa siya nang malaman niya ang tungkol sa kontrata. Gusto niya lang sabihin na ipinagmamalaki ka niya. Yun lang. Hindi ko alam. Simula ni Valerie, ngunit pinutol siya ni Gabriel. Hindi mo alam dahil hindi ka kailanman nag-abalang alamin. Para sa iyo, isa lang siyang walang kwentang tao. Tulad ko, tulad ng lahat na hindi bahagi ng iyong elite circle. Naramdaman ni Valerie ang pagbabanta ng mga luha, ngunit pinigilan niya ito. Gabriel, nagkamali ako, isang malaking pagkakamali, pero hindi mo maaaring sirain ang lahat ng itinayo ko dahil dito. Hindi mo maaaring kaya ko at ginawa ko na. Kinuha niya ang isang folder na nasa ibabaw ng mesa at ibinigay sa kanya. Ito ang mga dokumento ng pagbawi ng lahat ng aking investment sa kumpanya mo. Legal, hindi na mababago. Ang kontrata sa Global Tech, ako ang majority shareholder na humarang sa pagpirma. Ang ibang mga mamumuhunan na umaatras, iminungkahi ko na gawin nila yon. Binuksan ni Valerie ang folder na nanginginig ang mga kamay. Totoo, lahat ay naroon. Mga legal na dokumento, mga pirma, mga selyo. Sinisira mo ako? Hindi. Sinira mo ang sarili mo. Inalis ko lang ang suporta ko. At kung wala yon, Valerie, matutuklasan mo na marami sa mga inaakala mong sa iyo ay hindi naman talaga. Tumingin siya sa kanya, desperado. Pakiusap, dapat meron akong magagawa. Hihingi ako ng tawad sa nanay mo. Gagawin ko ang lahat. Huwag lang, Valerie, nanghingi ka na ng tawad sa publiko. At walang laman yon dahil hindi mo naiintindihan kung ano ang ginawa mong mali. Para sa iyo, ang problema ay ang epekto, hindi ang mismong kilos. Hindi totoo. Alam kong nagkamali ako. Alam kong naging malupit ako. Ako lang, huminto siya, nanginginig ang boses. Bumuntong hininga si Gabriel, pagod. Alam mo ba kung ano ang sinabi sa akin ng nanay ko? Nang umuwi siya nung gabing yon, sinabi niya na hindi siya galit sa iyo. Nalungkot siya. Nalungkot dahil nakikita niya sa iyo ang isang taong napakatalino, napakagaling, ngunit napakawalang laman sa loob. At tama siya. Naramdaman ni Valerie ang tuluyang pagdaloy ng mga luha. Lumuhod siya, doon mismo sa gitna ng sala ng apartment ni Gabriel, umiiyak sa paraang hindi niya ginawa mula pagkabata. Pakiusap niya. Pakiusap, bigyan mo ako ng pagkakataong ayusin ito. Pinagmasdan siya ni Gabriel ng matagal bago sumagot, malumanay ngunit matatag ang boses. Walang dapat ayusin, Valerie. Hindi sa pagitan natin. Ang kailangan mong ayusin ay nasa loob mo. At iyon, walang sino man ang makakagawa para sa iyo. Binuksan niya ang pinto, ipinapahiwatig na tapos na ang usapan. Tumayo si Valerie, pinunasan ang kanyang mukha at umalis ng hindi lumilingon. Habang bumababa sa elevator, hawak niya ang folder na may mga dokumento, nararamdaman ang tunay na bigat ng lahat ng nawala sa kanya at ang pinakamasakit ay ang malaman na siya mismo ang may gawa ng lahat ng iyon. Ang mga araw na sumunod sa pagkikita nila ni Gabriel ang pinakamadilim sa buhay ni Valerie.
Ginugol niya ang karamihan ng kanyang oras na nakakulong sa apartment, iniiwasan ang pakikipag-ugnayan sa labas ng mundo. Nagpatuloy ang mga balita, ngunit ngayon ay may mga bagong kaganapan. Natuklasan ng media ang koneksyon sa pagitan ni Gabriel Reyes at ng Montoya Investments. Nag-espekula ang mga headline tungkol sa ghost investor na nagtayo at pagkatapos ay sumira ng isang corporate empire. Ang ilang publikasyon ay ipininta si Gabriel bilang isang tahimik na tagapaghiganti. Ang iba ay kinuwestiyon ang etika ng kanyang mga aksyon. Ngunit karamihan ay sumang-ayon sa isang punto. Inani ni Valerie ang eksaktong kanyang itinanim. Ang kumpanya ay bumabagsak kung wala ang mga investment ni Gabriel at sa pag-atras ng iba pang mga partner na natakot sa krisis sa imahe, kinailangan ng Montoya Investments na kanselahin ang mga proyekto, magtanggal ng mga empleyado at muling makipagnegosasyon sa mga kontrata. Si Fernando de Leon, ang chairman ng board, ay pansamantalang pumalit sa pamamahala at ginawa ang lahat para pigilan ang pagdurugo ng pananalapi. Ngunit alam ng lahat na magiging mahirap na mabawi ang nawalang prestihyo. Natanggap ni Valerie ang balita na opisyal na siyang tinanggal sa pagkapangulo sa isang maulang Martes. Pumunta si Bruno sa kanyang apartment para personal na ihatid ang mga dokumento at sa unang pagkakataon mula nang magsimula siyang magtrabaho para sa kanya, tila tunay siyang nag-aalala sa kanyang kapakanan. Valerie, kailangan mong kumain, sabi niya tinitingnan ang tumpok ng mga kahon ng delivery food na nakakalat sa sala. Kailangan mong lumabas dito, hindi ito nakakabuti sa iyo. Nakaupo siya sa sofa, suot ang parehong bathrobe sa loob ng 2 araw, magulo ang buhok, halos hindi na siya mukhang ang perpektong ehekutibo na nagpapatakbo ng mga pulong ng may matatag na kamay. Walang dahilan para lumabas, Bruno. Walang dahilan para sa kahit ano. Hindi iyan totoo, meron ka pa ring mga pondo, meron ka pa ring kaalaman, maaari kang magsimulang muli kung gusto mo. Tumawa si Valerie, ngunit isang mapait na tunog. Magsimulang muli? Sa anong imahe? Sa anong kredibilidad? Wala nang nagtitiwala sa akin, wala nang gumagalang sa akin. Ako ang babaeng nagbuhos ng alak sa isang matanda. Iyon ang maaalala ng mga tao kapag narinig nila ang pangalan ko. Bumuntong hininga si Bruno, umupo sa tabi niya. Kung gayon, baguhin mo ang kwento, ipakita mong natuto ka, ipakita mong iba ka na. Paano? Paano ko gagawin yon? Wala siyang sagot. Nanatili silang nakaupo sa katahimikan sa loob ng ilang minuto bago tumayo si Bruno. Magtatrabaho muna ako kay Fernando. Pero kung kailangan mo ako, para sa kahit ano, tumawag ka lang. Nang umalis siya, muling nag-iisa si Valerie. Ngunit sa pagkakataong ito, sa halip na lalo pang lumubog sa awa sa sarili, tumayo siya. Naglakad siya papunta sa banyo, tiningnan ang sarili sa salamin at halos hindi na niya makilala ang sarili. Namamaga ang kanyang mga mata, maputla ang balat, talunan ang ekspresyon. Para bang ang lahat ng kumpiyansang laging naglalarawan sa kanya ay naglaho, nag-iwan lamang ng isang walang laman na balat. Naligo siya sa unang pagkakataon sa loob ng ilang araw ay naramdaman ang tunay na init ng tubig. Nagsuot siya ng malinis at simpleng damit at pagkatapos ay kinuha niya ang cellphone at ginawa ang isang bagay na matagal na niyang hindi ginagawa. Tinawagan niya ang kanyang ina. Si Aling Marilu ay nakatira sa isang simpleng apartment sa Sampaloc, ang parehong lugar kung saan lumaki si Valerie. Nagkalayo silang dalawa sa mga nakaraang taon, lalo na nang magsimulang makisalamuha si Valerie sa mga mas elitistang bilog. Laging iniisip ni Valerie na hindi naiintindihan ng kanyang ina ang kanyang mundo, ang kanyang mga ambisyon. At si Aling Marilu, sa kabilang banda, ay laging nararamdaman na nawala ang kanyang anak sa isang universo ng mga anyo at kalamigan. Valerie, anak, ikaw ba yan? Nagulat ang boses ni Aling Marilu nang sumagot. Hi, Nay. Gusto ko sanang malaman kung pwede akong pumunta dyan. Nagkaroon ng post sa kabilang linya. Siyempre, anak. Siyempre pwede. Kailan? Ngayon? Kung hindi abala? Hindi kailanman abala. Halika. Tumawag si Valerie ng Grab at sa buong biyahe papuntang Sampaloc, kakaiba ang kanyang pakiramdam. Ilang taon na siyang hindi bumibisita sa lugar na iyon. Habang dumadaan sa mga pamilyar na kalye, nakikilala niya ang mga piraso ng kanyang pagkabata. Ang panaderya kung saan siya bumibili ng pandesal tuwing umaga, ang paaralan kung saan siya nag-aral hanggang high school, ang plaza kung saan siya nakikipaglaro sa
Ibang mga bata, lahat ay tila mas maliit kaysa sa kanyang naaalala, ngunit mas nakakaginhawa rin. Sinalubong siya ni Aling Marilu ng isang mahigpit na yakap. Isa siyang babaeng nasa edad 65, may uban na buhok, mga kamay na kalyo sa mga taon ng pagtatrabaho bilang mananahi. Pinalaki niya si Valerie ng mag-isa matapos pumanaw ang kanilang ama noong 8 taong gulang pa lamang si Valerie. Nagtrabaho siya ng walang kapag-uran para bigyan ang kanyang anak ng edukasyon, mga oportunidad, isang mas magandang buhay. Ang payat mo, komento ni Aling Marilu, ginagabayan si Valerie papasok sa apartment. Magtitimpla ako ng kape. Kumain ka na ba ngayon? Hindi pa masyado. Habang naghahanda ng kape at naghihiwa ng tinapay, keso at prutas ang kanyang ina, umupo si Valerie sa maliit na mesa sa kusina. Tumingin siya sa paligid, nakikita ang mga simpleng pader, ang mga lumang ngunit maayos na muwebles, ang mga nakasabit na larawan ng pamilya. May isang larawan niya sa kanyang graduation sa kolehiyo, nakangiti habang suot ang toga. Tila ibang tao, inilagay ni Aling Marilu ang lahat sa mesa at umupo sa tapat ng kanyang anak. Nakita ko ang mga balita, Valerie. Nakita ko ang nangyari. Naramdaman ni Valerie ang paninikip ng dibdib. At ano po ang masasabi ninyo? Hinawakan ng kanyang ina ang kanyang kamay ng may pagmamahal. Naisip ko na naligaw ng landas ang anak ko. Pero naisip ko rin na mahahanap pa niya ang kanyang sarili. Nagsimulang tumulo ang mga luha sa mukha ni Valerie. Nay, sinira ko ang lahat. Lahat ng itinayo ko, lahat ng nakamit ko. At ang pinakamasakit, ako mismo ang gumawa nito. Naging malupit ako sa isang babaeng gusto lang maging mabait. Naging mayabang ako mapagmataas. Naging eksakto ako sa tipo ng taong hinahamak ko nung bata pa ako. Hinigpitan ni Aling Marilu ang hawak sa kanyang kamay. Valerie, lagi kang determinado, lagi kang gustong umangat, laging lumalaban, at walang masama roon. Ang problema ay kapag nakakalimutan natin kung saan tayo nanggaling. Kapag nakakalimutan natin na ang tagumpay ay hindi lang tungkol sa pera o kapangyarihan. Ito ay tungkol sa kung sino ka kapag walang nakatingin. Paano ko aayusin ito? Paano ako babalik sa dati? Hindi ka babalik. Susulong ka, pero bilang ibang tao. Mas mabuti. Nag-usap sila ng ilang oras, ikinuwento ni Valerie ang tungkol kay Gabriel, kung paano niya lihim na pinunduhan ang kanyang kumpanya, kung paano niya ito hindi man lang matandaan. Ikinuwento niya ang tungkol sa panghihiya kay Aling Celia, tungkol sa alak, tungkol sa mga makamandag na salita. At sa unang pagkakataon, inamin niya ng malakas, ginawa ko yon dahil natakot ako. Natakot na makita ng mga tao na hindi ako gaanong naiiba sa kanila. Nagaling din ako sa isang simpleng lugar na naghirap din ako. Itinayo ko ang imaheng ito ng perpeksyon, ng pagiging superior at nang hawakan ako ng babaeng yon, nang tratuhin niya ako ng may pagmamahal. Naramdaman kong malalaglag ang aking maskara, kaya nag-react ako at sinira ko siya bago niya pa ako mapaalahanan kung sino talaga ako. Pinakinggan ni Aling Marilu ang lahat ng may pasensya at nang matapos si Valerie, sinabi niya, "Anak, alam mo kung ano ang kailangan mong gawin. Kailangan mong humingi ng tawad ng totoo, hindi isang pampublikong pahayag, hindi isang deklarasyon para sa media. Kailangan mong tingnan sa mata ang babaeng iyon at humingi ng kapatawaran mula sa puso." Umiling si Valerie. "Hindi niya ako tatanggapin." Malinaw na sinabi ni Gabriel na ayaw niya ng anumang kinalaman sa akin. Hindi ito tungkol sa kung ano ang gusto nila. Ito ay tungkol sa kung ano ang kailangan mong gawin, kailangan mong subukan. Ginugol ni Valerie ang gabi sa bahay ng kanyang ina, natutulog sa kwartong naging kanya noong kanyang kabataan. Sa unang pagkakataon sa loob ng ilang linggo, nakatulog siya ng mahimbing. Pagkagising niya, iba ang kanyang pakiramdam. Dala pa rin niya ang sakit, ang pagkakasala, ang pagsisisi. Ngunit mayroon din siyang naramdamang bago, determinasyon. Hindi ang malamig at kalkuladong determinasyon na laging gumagabay sa kanya sa negosyo, kundi isang bagay na mas totoo. Isang tunay na pagnanais na ayusin ang kanyang sinira. Noong umagang iyon, inihanda ni Aling Marilu ang almusal na paborito ni Valerie. Noong bata pa siya, mainit-init na pandesal, mantikilya, kape na may gatas at prutas. Habang nakaupo sa mesa, tiningnan ng ina ang kanyang anak ng may pagmamahal. "Alam mo, Valerie, nung bata ka, lagi mong sinasabi na gusto mong baguhin ang mundo. Naaalala mo?" Bahagyang ngumiti si Valerie. "Naaalala ko, napaka-idealistic ko noon. Hindi iyon idealism, kabutihan yon. Nakakakita ka ng isang batang gutom sa paaralan at hinahati mo ang baon mo. Nakakakita ka ng isang taong malungkot at kinakausap mo, mayroon kang malaking puso, anak, nakalimutan mo lang ito sa daan. Ang mga salita ay tumagos ng malalim kay
Valerie. Naalala niya ang batang babae na siya noon bago lamunin ng ambisyon ng lahat. Paano ninyo napanatili ang inyong kabutihan sa kabila ng lahat? Napakarami ninyong pinagdaanan, pinalaki ninyo akong mag-isa, nagtrabaho ng husto, ngumiti si Aling Marilu. Dahil lagi kong alam na ang kabutihan ay hindi kahinaan. Ito ay lakas. Ito ay pagpili na maging tao kahit na sinusubukan kang patigasin ng mundo. At hindi ko kailanman hinayaan na nakawin iyon sa akin ng mga paghihirap. Ginugol ni Valerie ang ilang araw pa sa bahay ng kanyang ina. Tinutulungan siya sa mga simpleng gawain sa bahay. Magkasama, silang pumunta sa palengke, nagluto, nanood ng teleserye. Mga bagay na hindi ginagawa ni Valerie sa loob ng maraming taon at ngayon ay tila may espesyal na kahulugan. Bawat araw, mas nararamdaman niyang konektado siya sa kanyang sarili, mas malapit sa taong siya noon bago itayo ang lahat ng mga patong ng proteksyon at kalamigan. Sa mga sumunod na araw, nagsimulang maghanap ng impormasyon si Valerie tungkol kay Aling Silya. Nalaman niya na nakatira ito sa isang simpleng lugar sa silangang bahagi ng lungsod, sa isang housing project. Nagtatrabaho siya bilang voluntaryo sa isang lokal na simbahan, tumutulong sa pamamahagi ng pagkain sa mga nangangailangang pamilya. Nag-alinlangan si Valerie ng ilang beses bago pumunta roon. Natatakot siya sa pagtanggi. Natatakot na harapin muli ang sakit na kanyang idinulot. Ngunit sa wakas, isang Huwebes ng hapon, nag-ipon siya ng lakas ng loob. Nagsuot siya ng simpleng damit, walang mamahaling suit at nakakasilaw na alahas. Isang maong na pantalon at isang puting blusa lamang, sumakay siya ng bus papunta sa lugar, isang bagay na hindi niya ginawa sa loob ng maraming taon at naglakad sa mga kalye hanggang sa mahanap ang address. Sa biyahe sa bus, pinagmasdan ni Valerie ang mga tao sa paligid, isang matandang babae na may mga supot ng pinamili, isang binatang nag-aaral para sa isang pagsusulit, isang inang nagpapakalma sa isang umiiyak na sanggol. Lahat ay nabubuhay ng kanilang buhay kasama ang kanilang mga hamon at kagalakan. At napagtanto niya kung gaano niya inilayo ang sarili sa tunay na mundong ito, nabubuhay sa isang bula ng karangyaan at kababawan. Nang mag-doorbell siya sa apartment ni Aling Silya, ang kanyang puso ay tumitibok ng napakalakas na tila sa sabog. Bumukas ang pinto at naroon siya, ang babaeng hinamak ni Valerie. Mas matanda, mas marupok, ngunit may parehong mabait na mga mata. Agad siyang nakilala ni Aling Silya. Nagbago ang kanyang ekspresyon, naging maingat, ngunit hindi galit. Valerie, Aling Silya, ako po, alam kong wala akong karapatang narito, alam kong hindi ko deserve ang oras ninyo, pero kailangan ko pong pumunta, kailangan ko pong makausap kayo. Nagalinlangan ang matanda, ngunit pagkatapos ay binuksan pa ng kaunti ang pinto. Pasok! Ang apartment ay maliit, malinis, komportable, mga larawan ni Gabriel sa iba't ibang yugto ng buhay ang palamuti sa mga pader. May isang simpleng sofa, isang mesa, isang integrated na kusina. Lahat ay ibang-iba sa karangyaang kinasanayan ni Valerie, ngunit mayroon doong isang bagay na hindi kailanman nagkaroon ang kanyang apartment, init ng pagiging tao. Umupo sila. Nag-alok si Aling Silya ng tubig, ngunit magalang na tumanggi si Valerie. Nanatili silang tahimik sa loob ng ilang segundo bago nagsimulang magsalita si Valerie, nanginginig ang boses. Aling Silya, pumunta po ako rito para humingi ng tawad. Totoo po. Hindi dahil gusto kong linisin ang aking imahe o dahil sinusubukan kong bawiin ang anumang bagay. Pumunta ako dahil ang ginawa ko sa inyo ay hindi mapapatawad, ito ay malupit, ito ay hindi makatao at daladala ko ito araw-araw mula noong gabing iyon. Pinagmasdan siya ng matanda, tahimik, hinahayaan siyang magpatuloy. Masyado po akong abala sa pagiging importante sa pagpapanatili ng imaheng ito ng tagumpay. Naganap kong nakalimutan na maging tao, lumapit po kayo sa akin ng may kabaitan, may pagmamahal at sinagot ko ito ng paghamak. Binuhusan ko po kayo ng alak, hinamak ko po kayo sa publiko at walang anumang sasabihin ko ngayon ang makakaburan yon. Walang makakaalis sa sakit na idinulot ko. Ngunit kailangan ninyong malaman na naiintindihan ko ang bigat ng aking ginawa at na ako ay tunay na nagsisisi. Marahang bumuntong hininga si Aling Silya. Ang kanyang mga kamay, kulubot, ngunit matatag, ay nakapatong sa kanyang kandungan. Valerie, hindi ako magsisinungaling at sasabihing hindi ito masakit. Sobrang sakit. Pero alam mo ba kung ano ang mas masakit? Ang makita ang isang taong napakabata, napakagaling, puno ng potensyal, na sinasayang ang lahat ng yon sa kayabangan at kalamigan. Alam ko po, at gusto kong magbago, hindi ko alam kung kaya ko, hindi ko alam kung huli na, pero gusto kong subukan. Pinag-aralan siya ng matanda ng matagal bago sinabi, pinapatawad kita, Valerie, hindi dahil deserve mo,
kundi dahil ang pag-iingat ng sama ng loob ay sa akin lang makakasakit. Ngunit ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang paglimot at hindi nangangahulugang okay na ang lahat. Nangangahulugan lamang ito na pinipili kong hindi nadalhin ang bigat na ito. Naramdaman ni Valerie ang malayang pagdaloy ng mga luha. Salamat po sa pagbibigay nito sa akin kahit hindi ko deserve. Nag-usap pa sila ng kaunti. Ikinuwento ni Aling Celia ang tungkol kay Gabriel kung paano siya laging isang sensitibo, matalino at determinadong bata. Kung paano niya ito pinalaki ng mag-isa tulad ng ginawa ng ina ni Valerie. Kung paano siya laging tumutulong sa mga nangangailangan kahit na wala siyang gaanong maibigay. Hindi ginawa ng anak ko ang ginawa niya dahil sa paghihiganti. Paliwanag ni Aling Celia. Ginawa niya iyon dahil kailangan niyang ipakita sa iyo na ang iyong mga kilos ay may mga kahihinatnan, na hindi mo maaaring tratuhin ang mga tao na parang basura dahil lang sa tingin mo ay mas mataas ka sa kanila. Tama po siya, ganap na tama, nag-alok si Aling Celia ng tsaa at sa pagkakataong ito, tinanggap ni Valerie. Habang naghahanda ang matanda, mas maingat na tiningnan ni Valerie ang paligid. Nakita niya ang mga libro sa mesa, lahat ay may kaugnayan sa espiritualidad at kabutihan. Nakita niya ang mga larawan ni Gabriel noong bata, laging nakangiti. Nakita niya ang isang maliit na altar na may mga kandila at mga relihiyosong imahe. Ang simpleng tahanang iyon ay humihinga ng kapayapaan at pag-ibig, isang bagay na hindi kailanman nagkaroon ng marangyang apartment ni Valerie. Nang muli silang umupo para uminom ng tsaa, sinabi ni Aling Celia, "Alam mo Valerie, marami na akong pinagdaanan sa buhay. Nawalan ako ng asawa ng bata pa. Pinalaki ko ang aking anak ng mag-isa, nagtrabaho sa 3 trabaho ng sabay-sabay para may maihain sa mesa, ngunit hindi ko kailanman nawala ang aking pananampalataya sa kabutihan ng mga tao. Dahil naniniwala ako na lahat tayo ay maaaring magbago kung gugustuhin natin talaga." Kahanga-hanga po kayo, bulong ni Valerie. Paano po kayo nananatiling mabait pagkatapos ng ginawa ko? Dahil ang pag-iingat ng galit ay sa akin lang makakasakit. At dahil nakikita ko sa iyo ang nakita ng anak ko noon, potensyal na maging mas mabuti. Nang umalis si Valerie sa apartment ni Aling Celia, iba ang kanyang pakiramdam. Mas magaan sa isang paraan. Ang pagpapatawad ay hindi bumura sa kanyang ginawa, ngunit binigyan siya nito ng pagkakataong sumulong nang walang nakakabigat na pasanin ng ganap na pagkakasala. Sa mga sumunod na linggo, nagsimulang muling itayo ni Valerie ang kanyang buhay, ngunit sa ibang paraan. Hindi siya bumalik sa agresibong mundo ng korporasyon. Sa halip, nagsimula siyang magtrabaho bilang isang voluntaryong consultant para sa maliliit na negosyo, tinutulungan ang mga nagsisimulang negosyante na ayusin ang kanilang mga negosyo. Ginamit niya ang lahat ng kaalamang naipon niya sa paglipas ng mga taon, ngunit ngayon ay may ibang layunin. Tumulong, hindi dominahin. Ibinenta niya ang marangyang apartment sa Rockwell at bumili ng mas maliit, mas simple sa Sampaloc, malapit sa tinitirhan ng kanyang ina. Pinadali niya ang kanyang buhay, binawasan ang mga hindi kinakailangang gastos, natutong mamuhay ng mas simple. At natuklasan niya na, sa kabalintunaan, mas masaya siya kaysa dati. Isang araw, 3 buwan matapos gumuho ang lahat, nasa isang coffee shop si Valerie malapit sa bahay ng kanyang ina nang makita niyang pumasok si Gabriel. Nakita rin siya nito at sa isang sandali, tila isinasaalang-alang na umalis. Ngunit pagkatapos sa kanyang pagkagulat, lumapit ito sa kanyang mesa. "Pwede bang umupo?" tanong niya. "Sige lang." Umorder sila ng kape at nanatiling tahimik sa loob ng ilang sandali bago nagsalita si Gabriel. "Ikinuwento sa akin ng nanay ko ang pagbisita mo. Pasensya na kung bigla akong sumulpot. Ako lang, hindi," putol niya. "Mabuti iyon." Siya ay naantig. Sinabi niya na nakita niya ang katapatan sa iyo sa unang pagkakataon. Malungkot na ngumiti si Valerie. "Isang kahangahangang babae ang nanay mo. Masyadong mapagbigay kung isasaalang-alang ang ginawa ko." Sumang-ayon si Gabriel. Lagi siyang ganyan, nagtuturo sa pamamagitan ng halimbawa. Nag-usap sila ng mahigit 1 oras. Ikinuwento ni Gabriel kung paano niya binuo ang kanyang yaman gamit ang kaalaman sa pananalapi at matalinong pamumuhunan. Ipinaliwanag niya na mas gusto niyang manatili sa likod ng mga eksena nang hindi napapansin.
At inamin niya na talagang naniwala siya kay Valerie sa simula, nakikita sa kanya ang potensyal na maging higit pa sa isang matagumpay na negosyante. Ngunit naligaw ka sa daan, sabi niya ng walang kalupitan, isang simpleng paglalahad ng katotohanan. At nang makita ko kung paano mo tinrato ang nanay ko, napagtanto kong hindi ko na maaaring suportahan iyon, hindi ito tungkol sa paghihiganti. Ito ay tungkol sa integridad. Naiintindihan ko at tama ka. Huminga ng malalim si Gabriel bago magpatuloy. Alam mo Valerie, nung nagtrabaho ako sa kumpanya mo, nakikita ko kung paano mo tinatrato ang mga tao. Laging may distansya, may kalamigan. Ngunit nakikita ko rin ang mga sandali kung saan tunay kang nagmamalasakit sa isang proyekto, sa isang resulta. Naisip ko na marahil sa paglipas ng panahon, magmamature ka, na hindi aakyat sa ulo mo ang tagumpay, ngunit kabaligtaran ang nangyari. Hinayaan kong tukuyin ako ng tagumpay. Hinayaan kong maging mas mahalaga ito kaysa sa anupaman. At ngayon, anong ginagawa mo? Ikinuwento ni Valerie ang tungkol sa kanyang voluntaryong trabaho, tungkol sa pagtulong sa maliliit na negosyante, tungkol sa mas simpleng buhay na kanyang itinatayo. Nakikinig si Gabriel nang may tunay na atensyon. Nang magpaalam sila, may sinabi si Gabriel na umalingaw-ngaw sa isip ni Valerie, maaaring magbago ang mga tao, Valerie, kung gugustuhin talaga nila, sana magtagumpay ka. At sinusubukan ni Valerie, araw-araw sinusubukan. 6 na buwan ang lumipas mula noong nakamamatay na gabi sa Shangri-La. Maagang gumising si Valerie isang Sabado ng umaga tulad ng kanyang nakasanayan, hindi dahil mayroon siyang mga kagyat na pulong o mga kontratang kailangang isara, kundi dahil gusto niyang namnamin ang katahimikan ng lungsod bago magsimula ang abala. Nagtimpla siya ng kape sa maliit na kusina ng kanyang apartment sa Sampaloc, nakatingin sa bintana sa kalye na wala pang gaanong tao at naramdaman ang isang bagay na matagal na niyang hindi naramdaman, kapayapaan. Ang buhay ay ganap na naiiba ngayon. Wala na siyang personal na driver, mga sekretarya o mararangyang opisina, hindi na siya dumadalo sa mga corporate event o lumalabas sa mga business magazine. Ngunit mayroon siyang nakamit na mas mahalaga, tunay na respeto mula sa mga taong tunay na mahalaga. At higit sa lahat, respeto sa sarili. Patuloy na nagtatrabaho si Valerie bilang isang voluntaryong consultant, ngayon ay konektado sa isang NGO na sumusuporta sa mga negosyante na may mababang kita. Ginamit niya ang lahat ng kanyang karanasan at kaalaman para tulungan ang mga taong nagsisimula pa lang na may mga pangarap ngunit hindi alam kung paano ito bubuuin. Ito ay isang trabahong hindi nagbabayad ng milyon-milyong sahod tulad ng dati, ngunit nagdudulot ng isang kasiyahang hindi kailanman naibigay ng pera. Noong umagang iyon, meron siyang isang espesyal na gawain. Inimbitahan siyang magsalita sa isang seminar tungkol sa pangalawang pagkakataon at mga bagong simula na inorganisa ng isang institusyon na sumusuporta sa mga kababaihan sa mga mahirap na sitwasyon. Nang matanggap niya ang imbitasyon, nag-alinlangan siya ng husto bago tanggapin. Ang pagsasalita sa publiko tungkol sa kanyang pagbagsak, tungkol sa kanyang mga pagkakamali, tungkol sa kanyang natutunan ay nakakatakot. Ngunit si Aling Marilu, ang kanyang ina, ang nagudyok sa kanya, "Anak, kung ang kwento mo ay makakatulong sa isang tao na hindi gawin ang parehong mga pagkakamali, sulit ito." Maingat na nag-ayos si Valerie. Pumili siya ng isang simpleng damit, kulay asul, walang anumang luho. Itinali niya ang kanyang buhok sa isang ponytail at nagsuot lamang ng maliliit na hikaw. Tiningnan niya ang sarili sa salamin at nakita ang isang babaeng naiiba sa dating nagpapatakbo ng isang milyonaryong kumpanya. Ngunit nakita rin niya ang isang taong mas totoo, mas makatao, mas buo. Ang event ay gaganapin sa isang komunidad sa timog ng Maynila. Sumakay si Valerie ng MRT, isang bagay na regular na niyang ginagawa ngayon at sa simula ay nagdulot ng kakaibang pakiramdam, ngunit sa paglipas ng panahon ay naging natural na. Sa biyahe, inisa-isa niya sa isip ang kanyang sasabihin. Wala siyang memoryadong talumpati, ang kanyang katotohanan lamang. Sa bagon, pinagmasdan niya ang mga tao sa paligid. Isang pagod na babae na pauwi mula sa night shift. Isang grupo ng mga kabataan na papunta sa isang kurso. Isang ginoong nagbabasa ng dyaryo. Bawat isa ay may sariling kwento, mga hamon, mga tahimik na tagumpay. Ngumiti si Valerie sa sarili, iniisip kung paano niya dati tinitingnan ang mga taong iyon ng may pagmamataas. Ngayon nakikita niya lamang ang ibinabahaging pagkatao.
Pagdating niya sa lugar, mainit siyang sinalubong ng coordinator ng proyekto, isang babaeng nagngangalang Francisca na ilang taon nang tumutulong sa mga kababaihan na bumangon muli matapos ang mga mahirap na sandali. Valerie, mabutit dumating ka. Ang mga kababaihan dito ay sabik na marinig ka. Marami ang dumaan sa mga pagkawala, pagbagsak, mga sandali ng desperasyon. Ang iyong kwento ay maaring magbigay inspirasyon sa kanila. Puno ang silid. Humigit kumulang 40 kababaihan ng iba't ibang edad, ang ilan ay may mga anak sa kandungan, ang iba ay mas matanda. Lahat ay nakatingin kay Valerie ng may pag-asa. Umakyat siya sa maliit na improvised na entablado, kinuha ang mikropono at huminga ng malalim. Magandang umaga, ang pangalan ko ay Valerie Montoya at 6 na buwan na ang nakalipas na wala sa akin ang lahat ng inaakala kong naglalarawan kung sino ako. Ikinuwento niya ang lahat, ang landas ng tagumpay, ang kayabangang nabuo sa kanya, ang sandaling hinamak niya si Aling Celia, ang pagbagsak ng kumpanya, ang revelasyon tungkol kay Gabriel. Walang siyang itinago. Hindi niya sinubukang ipinta ang sarili bilang biktima. Inako niya ang responsibilidad sa bawat pagpili, sa bawat malupit na salita, sa bawat makasariling kilos. Inakala ko na ang tagumpay ay tungkol sa kapangyarihan, tungkol sa pagiging mas mataas sa mga tao, tungkol sa pagkakaroon ng higit pa sa iba. Ngunit natutunan ko sa pinakamasakit na paraan na ang tunay na tagumpay ay tungkol sa kung sino ka kapag walang nakatingin. Ito ay tungkol sa kung paano mo tinatrato ang mga taong walang maiaalok sa iyo. Ito ay tungkol sa integridad, empatya, pagiging makatao. Habang nagsasalita, nakikita niya ang ilang kababaihan sa mga manonood na nagpupunas ng luha. Ang iba ay tumatango, kinikilala sa mga salita ni Valerie ang mga piraso ng kanilang sariling mga kwento. Hindi ako narito para sabihing naging maayos ang lahat, na nabawi ko ang lahat ng nawala sa akin. Dahil hindi ko nabawi, ang aking kumpanya ay hindi na umiiral sa dating paraan. Ang aking reputasyon sa mundo ng korporasyon ay nadungisan, marahil magpakailanman. Ngunit mayroon akong napanalo ng mas mahalaga. Natagpuan ko muli ang aking sarili, natuto akong mamuhay ng mas simple, ngunit mas maramdaman. Natutunan ko na ang pagbagsak ay hindi ang katapusan. Ito ay simula lamang ng isang ibang landas. Nang matapos siya, nagkaroon ng katahimikan sa loob ng ilang segundo bago napuno ng emosyonal na palakpakan ang silid. Tumayo ang mga kababaihan, ang ilan ay lumapit para yakapin siya, ang iba ay nagbahagi ng kanilang sariling mga kwento. Isang dalagang nagngangalang Juliana na may sanggol sa kanyang mga braso ay nagkwento na nawalan siya ng trabaho noong nagbubuntis at nahihirapang magsimulang muli. Ang marinig ka ay nagbibigay sa akin ng pag-asa na kaya kong bumangon muli. Niyakap ni Valerie si Juliana at bumulong, kakayanin mo at kung kailangan mo ng tulong, hanapin mo ako, hahanap tayo ng paraan ng magkasama. Isa pang babae, si Aling Rita, na mas matanda, ay nagkwento sa gitna ng mga luha na nawala sa kanya ang lahat sa isang financial scam at inakala niyang huli na para magsimulang muli sa edad na 60. Hinawakan ni Valerie ang kanyang mga kamay at sinabi, hindi kailanman huli, hindi kailanman. Mayroon kayong karanasan, karunungan. Mas mahalaga iyon kaysa sa anumang pera. Pinakinggan ni Valerie ang bawat isa ng may tunay na atensyon, ng walang pagmamadali, ng walang paghuhusga, at naramdaman niya na sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, tunay siyang gumagawa ng pagbabago. Pag-alis sa event, sa hapon na naglakad si Valerie sa mga kalye ng komunidad. Pinagmasdan niya ang mga simpleng bahay, ang mga batang naglalaro, ang mga taong nag-uusap sa mga bangketa. At naisip niya kung paano, sa loob ng maraming taon, tinitingnan niya ang mga lugar na tulad nito na may halong awa at pagmamataas, masaya na nakatakas siya sa realidad na iyon. Ngunit ngayon ay nakikita niya ito sa ibang mga mata. Nakikita niya ang lakas, katatagan, komunidad. Nakikita niya kung ano talaga ang mahalaga. Pagdating niya sa sakayan ng bus, may tumapik sa kanyang balikat. Lumingon siya at nakita si Gabriel. Naroon siya na may malumanay na ngiti sa kanyang mukha. Gabriel, anong ginagawa mo rito? Pinsan ko si Francisca. Ikinuwento niya sa akin na magsasalita ka ngayon. Sana hindi ka magalit pero pumunta ako para manood. Nasa likod lang ako ng silid. Naramdaman ni Valerie ang halong sorpresa at kaba. Narinig mo lahat? Narinig ko. At ito ay makapangyarihan taimtim. Nagsimula silang maglakad ng magkasama, walang tiyak na patutunguhan. Ikinuwento ni Gabriel na patuloy siyang namumuhunan, ngunit ngayon ay nakatuon sa mga proyektong may social impact.
Tumutulong siya sa mga startup na nakatuon sa edukasyon, kalusugan at inklusyon. Ikinuwento ni Valerie ang tungkol sa kanyang trabaho sa NGO, tungkol sa mga taong tinutulungan niya kung paano ganap na nagbago ang kanyang buhay. Masaya ka ba? Tanong ni Gabriel, tunay na mausisa. Nag-isip si Valerie sandali. Alam mo, ang masaya ay marahil isang malakas na salita. Ngunit payapa ako. At sa tingin ko, para sa akin, sapat na iyon ngayon. Huminto sila sa isang maliit na plaza. Naglalaro ang mga bata, nag-uusap ang mga pamilya. Nagsisimula ng lumubog ang araw, kinukulayan ang langit ng kahel at rosas. Tumingin si Gabriel sa kanya at sinabi, Valerie, hinahangaan ko ang iyong tapang. Hindi madaling bumangon muli matapos bumagsak ng ganoon kalakas sa publiko. Hindi madaling aminin ang mga pagkakamali at tunay na magbago. Wala akong pagpipilian, magbabago ako o, well, hindi ko alam kung ano ang mangyayari sa akin. Ngunit pinili mong magbago sa tamang paraan. Maraming tao sa iyong lugar ay magpapanggap lang, kukuha ng mga image consultant, susubukang manipulahin ang kwento. Pinili mo ang mas mahirap na landas, ang katotohanan. Malungkot nang ngumiti si Valerie. Ang katotohanan ang tanging natira sa akin. Nag-alinlangan si Gabriel bago muling magsalita. Nagtatanong ang nanay ko tungkol sa iyo minsan. Natutuwa siyang malaman na maayos ka. Isang anghel si Aling Celia. Hindi ko alam kung kailan ko masusuklian ang kanyang kabutihang loob sa pagpapatawad sa akin. Sinusuklian mo na sa pamamagitan ng pagbabago, sa paggamit ng iyong kwento para tulungan ang ibang tao. Mas malaki ang kahulugan niyan para sa kanya kaysa sa iyong inaakala. Umupo sila sa isang bangko sa plaza, pinagmamasdan ang mga tao. Ikinuwento ni Gabriel ang tungkol sa isang bagong proyektong kanyang ginagawa, isang microcredit platform para sa mga babaeng negosyante. Naging interesado si Valerie, nag-aalok ng mga ideya, mga mungkahi para itong mga dating panahon noong magkasama silang nagtatrabaho, ngunit ngayon ay walang mga herarkiya, walang mga maskara. Dalawang tao lamang na nag-uusap ng pantay-pantay. Nang magpaalam sila, may sinabi si Gabriel na nanatili kay Valerie, alam mo, lagi akong naniniwala na may potensyal kang maging pambihira. Hindi ko lang alam na sa ganitong paraan. Ngunit sa tingin ko, ang bersyon na ito sa iyo ay mas mahusay kaysa sa dati. Umuwi si Valerie noong gabing iyon na nag-iisip tungkol sa lahat. Tungkol sa kung gaano karami ang nawala sa kanya, ngunit kung gaano rin karami ang kanyang napanalunan. Nawalan siya ng isang kumpanya, isang reputasyon, isang pamumuhay, ngunit nagkaroon siya ng kababaang loob, empatiya, tunay na layunin. Sa mga sumunod na linggo, ipinagpatuloy ni Valerie ang kanyang voluntaryong trabaho. Ngayon ay may mas malaking dedikasyon. Tinulungan niya ang isang batang negosyante na magtayo ng isang negosyo sa pananahi, eksakto tulad ng ginagawa ng kanyang ina. Sinusuportahan niya ang isang grupo ng mga kababaihan na lumikha ng isang kooperatiba ng sining. Nagbibigay siya ng mga seminar tuwing iniimbitahan, ibinabahagi ang kanyang kwento ng walang filter, ng walang takot sa paghuhusga. Sa pamamagitan ng isa sa mga seminar na iyon, ay nakilala niya si Atadion Andre, isang abogadong nagtatrabaho sa mga karapatan ng maliliit na negosyante. Nag-alok siyang tulungan si Valerie na gawing mas formal ang voluntaryong trabahong kanyang ginagawa. Napakaganda ng iyong ginagawa, ngunit kung walang formal na istruktura, mahirap palawakin ang epekto. Ang mungkahi ay nagtanim ng isang buto sa isip ni Valerie at sa sandaling iyon dumating ang hindi inaasahang tawag. At isang araw, nakatanggap siya ng tawag mula kay Fernando De Leon, ang dating chairman ng board ng Montoya Investments. Ang kumpanya ay naibenta sa isang international group at ang mga natitirang shareholder ay makakatanggap ng kanilang bahagi. Magkakaroon si Valerie ng karapatan sa isang malaking halaga resulta ng mga tao ng pagtatrabaho at ng mga investment na kanyang pinanatili. Valerie, alam kong baka ayaw mong malaman ito, sabi ni Fernando, ngunit naisip kong tama lang na ipaalam sa iyo. Idideposito ang pera sa iyong account sa mga darating na linggo. Nagpasalamat siya, ngunit nang ibaba niya ang telepono, hindi niya naramdaman ang kasabikan na inaasahan niyang mararamdaman ilang buwan na ang nakalipas. Malugod na tinatanggap ang pera, syempre. Magbibigay ito ng mas maraming seguridad, magbibigay daan sa kanya na tumulong sa mas maraming tao, ngunit hindi na siya nito tinutukoy. Hindi na ito ang sukatan ng kanyang halaga. Kinausap ni Valerie ang kanyang ina tungkol sa kung ano ang gagawin sa pondo. Si Aling Marilu, matalino gaya ng dati, ay nagsabi, "Anak, alam mo na kung ano ang gagawin. Nagpasya na ang puso mo."
At tama siya. Nagpa siya si Valerie na gamitin ang isang malaking bahagi ng pondo para lumikha ng isang foundation na nakatuon sa edukasyon at entrepreneurship sa mga komunidad na may mababang kita. Ito ang magiging paraan niya ng pagbabalik loob, ng pagbabago ng mga pagkakamali ng nakaraan sa mga positibong aksyon para sa hinaharap. Kinausap niya si Gabriel tungkol sa ideya at nag-alok ito ng tulong sa pagbuo nito. Ngunit may isang kondisyon, sabi niya ng may ngiti. Ang nanay ko ang dapat maging honorary president. Tumawa si Valerie, may luha sa kanyang mga mata. Gugustuhin ko iyan nang ipakita nila ang panukala kay Aling Silya na antig ang matanda. Sigurado ba kayo? Isa lang akong simpleng matanda. Eksakto po, sabi ni Valerie. Hawak ang kanyang mga kamay. Kinakatawan ninyo ang lahat ng gustong itaguyod ng foundation na ito. Kabutihan, pagkabukas palad, lakas. Mas marami po kayong naituro sa akin sa loob ng ilang minuto kaysa sa mga tao ng MBA, pakiusap, po, tanggapin ninyo. Tinanggap ni Aling Silya at sa mga sumunod na buwan, nagtulungan sila sa paglikha ng Bagong Simula Foundation. Ang pangalan ay mungkahi ni Valerie at lahat ay agad na sumang-ayon. Ang foundation ay mag-aalok ng mga libreng kurso, mentorship, microcredit at suportang psikolohikal para sa mga taong gustong magnegosyo o magsimulang muli matapos ang mga mahirap na sandali. Sa panahon ng mga paghahanda, ginugol ni Valerie ang maraming oras kasama si Aling Silya, natututo pa tungkol sa buhay ng matanda, sa kanyang karunungan, sa kanyang paraan ng pagtingin sa mundo. Natuklasan niya na si Aling Silya ay dumaan sa mga hindi mailarawang hamon, ngunit hindi kailanman nawala ng pananampalataya sa kabutihan ng tao. Alam mo, Valerie, sabi niya isang araw, habang umiinom sila ng tsaa, ang buhay ay laging nagbibigay sa atin ng pangalawang pagkakataon. Ang sikreto ay ang magkaroon ng kababaang loob para tanggapin ito. Ang opisyal na pagbubukas ay ginanap sa isang maaraw na Sabado sa isang inuupahang espasyo sa sentro ng Maynila. Hindi ito marangya tulad ng mga event na dati niyang dinadaluhan, ngunit puno ito ng buhay. Mga tao ng lahat ng edad, mga voluntaryo, mga magiging benepisyaryo, mga partner. Naroon ang media, hindi para mag-cover ng isang iskandalo, kundi para idokumento ang isang positibong bagay na isinilang mula sa abo ng nakaraan. Umakyat si Valerie sa entablado para magsalita, ngunit sa pagkakataong ito, walang kaba. Sa tabi niya si Aling Silya, si Gabriel, si Aling Marilu at ang buong team ng foundation. Isang taon na ang nakalipas simula ni Valerie, nasa isang entabladong ibang-iba rito ako. Sa isang marangyang event, napapaligiran ng mga importanteng tao, malapit nang pirmahan ang pinakamalaking kontrata ng aking buhay. Inakala ko na yon ang tuktok ng tagumpay, ngunit lubos akong nagkamali. Tumingin siya kay Aling Silya na nakangiti, na may kumikinang na mga mata. Ang tunay na tagumpay ay hindi nasa kung gaano karami ang mayroon ka, kundi kung gaano karami ang ibinibigay mo. Hindi ito nasa kung gaano karaming tao ang humahanga sa iyo, kundi kung gaano karaming buhay ang positibo mong naantig. At natutunan ko ito sa pinakamasakit na paraan. Ikinuwento ni Valerie nang maikli ang kanyang kwento, nang hindi itinatago ang mga pagkakamali, ngunit nakatuon sa mga aral. Nagsalita siya tungkol sa kahalagahan ng pagtrato sa lahat ng tao ng may dignidad, anuman ang kanilang katayuan. Tungkol sa kung paano maaaring sirain ng kayabangan ang lahat ng itinayo, at tungkol sa kung paano laging may oras para magsimulang muli kung may tunay na pagnanais na magbago. Ang foundation na ito ay isinilang mula sa aking pinakamalaking pagkakamali at sa aking pinakamalaking aral. Umiiral ito para hindi na kailanganing bumagsak ng ganoon kalalim ng ibang tao para matutunan ang aking natutunan. Umiiral ito para sabihing posible ang mga bagong simula, na mayroong mga pangalawang pagkakataon, at na tayong lahat, ganap na lahat, ay karapat-dapat sa dignidad at oportunidad. Nang matapos siya, ang palakpakan ay mainit at taos-puso. Nakita ni Valerie ang kanyang ina na nagpupunas ng mga luha ng pagmamalaki. Nakita niya si Gabriel na tumatango ng may pagsang-ayon. Nakita niya si Aling Silya na nakangiti sa paraang nagsasabi ng higit pa sa 1,000 salita. Pagkatapos ng seremonya, habang nakikipag-usap sa mga kalahok, isang dalaga ang mahiyain na lumapit. Valerie, pwede po ba kayong makausap? Siyempre, ang dalaga na nagpakilala bilang si Beatrice ay nagkwento na nawalan siya ng trabaho kamakailan matapos ang isang malaking pagkakamaling kanyang nagawa. Pakiramdam niya ay wala ng pag-asa. Iniisip na hindi na siya makakabangon muli.
Ngunit sa pakikinig sa iyong kwento ngayon, napagtanto ko na ang mga pagkakamali ay hindi tayo tinutukoy magpakailanman, na maaari tayong matuto at lumago. Salamat po sa pagbabahagi nito. Niyakap ni Valerie si Beatrice at sinabi, magiging maayos ka, magtatagumpay ka, at kung kailangan mo ng tulong, narito kami. Sa gabi nang umalis na ang lahat at walang laman na ang espasyo, nanatili si Valerie nang mag-isa sa loob ng ilang minuto, nakatingin sa paligid. Inisip niya ang lahat ng kanyang pinagdaanan sa nakaraang taon, ang kaluwalhatian, ang pagbagsak, ang muling pagbangon, at napagtanto niya na sa kabalintunaan, ang pagkawala ng lahat ang pinakamagandang nangyari sa kanya. Dahil pinilit siya nitong harapin kung sino talaga siya, at magpa siya kung sino ang gusto niyang maging. Tumunog ang kanyang cellphone, isang mensahe mula kay Gabriel. Congratulations sa event, hindi tumitigil sa pagsasalita ang nanay ko kung gaano siya kasaya. At ako rin. Nagtagumpay ka, Valerie, nagtagumpay kang magbago ng totoo. Ngumiti siya, nagtatype ng sagot. Salamat sa lahat sa pagpapakita sa akin kung ano ang naging ako. Sa pagbibigay sa akin ng pagkakataon kahit hindi mo alam na maging isang mas mabuting tao. Ang mga buwan ay naging mga taon. Lumago ang Bagong Simula Foundation, tinutulungan ang daan-daang tao na magtayo ng mga negosyo, bumangon, mula sa mga pagbagsak makahanap ng layunin. Patuloy na nagtrabaho si Valerie ng walang kapaguran, ngunit ngayon ay may ibang layunin kaysa dati. Hindi na niya gusto ang kapangyarihan o pagkilala. Gusto niya lang gumawa ng pagbabago. Sila ni Gabriel ay nagkaroon ng isang tunay na pagkakaibigan. Hindi ito romansa, ito ay isang bagay na mas malalim, respeto sa isa't isa, paghanga, partnership sa pagbuo ng isang bagay na mas malaki. Si Aling Celia ay naging isang minamahal na figura sa foundation, laging naroroon, laging bukas palad sa mga payo at yakap. Hindi na bumalik si Valerie sa tradisyonal na mundo ng korporasyon. Hindi niya sinubukang muling itayo ang Montoya Investments o bawiin ang katayuang mayroon siya dati. Dahil natutunan niya na ang katayuang iyon ay walang laman. Ito ay batay sa mga anyo, hindi sa sustansya. 5 taon matapos ang nakamamatay na gabi, inimbitahan si Valerie na magbigay ng isang panayam sa Ateneo, ang kanyang dating universidad, nang umakyat siya sa entablado ng auditorium na puno ng mga batang mag-aaral ng business administration. Naramdaman niya ang isang malalim na emosyon. Naroon siya, pabalik sa lugar kung saan nagsimula ang lahat, ngunit bilang isang ganap na ibang tao. Sa daan papunta sa universidad, dumaan si Valerie sa Ayala Avenue kung saan matatagpuan ang dating gusali ng Montoya Investments. Huminto siya sandali, nakatingin sa salaming gusali na dating kumakatawan sa kanyang pinakamalaking pagmamalaki. Ngayon, ibang kumpanya na ang sumasakop sa mga palapag na iyon. Ibang mga ehekutibo ang gumagawa ng mga desisyon doon, at naramdaman ni Valerie ang pasasalamat lamang na hindi na siya nakakulong sa mundong iyon. Nang magtapos ako rito, simula niya sa panayam, sigurado akong ang tagumpay ay nangangahulugang pag-abot sa tuktok anuman ang mangyari. Nangangahulugan ito ng pagkakaroon ng mas maraming pera, mas maraming kapangyarihan, mas maraming katayuan kaysa sa sino mang iba pa. At sa loob ng maraming taon, hinabol ko yon ng buong lakas. Huminto siya, tinitingnan ang mga bata at matamang mukha. Nagtagumpay ako, nakarating ako sa tuktok, nagtayo ako ng isang milyonaryong kumpanya, malapit na akong pumirma sa pinakamalaking kontrata ng aking buhay. Ngunit ganap akong walang laman sa loob, at nang bumagsak ako, nang mawala sa akin ang lahat, napagtanto kong hindi ko kailanman tunay na nagkaroon ng anumang bagay na may halaga. Ikinuwento ni Valerie ang kanyang kwento muli, ngayon ay may pananaw ng mga tao ng pagninilay at paglago. Nagsalita siya tungkol sa mga pagkakamali, mga aral, ang pagbabago. Ibinahagi niya ang mga konkretong numero ng Bagong Simula Foundation. Mahigit 500 tao na ang natulungan, 200 negosyo ang naitayo, hindi mabilang na buhay ang nabago. At nagtapos siya sa pagsasabing, lalabas kayo rito na may mga diploma, may kaalaman, may ambisyon, at iyan ay kahanga-hanga. Ngunit pakiusap, huwag ninyong gawin ang pagkakamaling ginawa ko. Huwag ninyong isakripisyo ang inyong pagkatao sa altar ng tagumpay. Huwag ninyong tratuhin ang mga tao bilang mga hagdan para umakyat. Dahil sa huli, ang tunay na mahalaga ay hindi kung gaano karami ang mayroon kayo, kundi kung sino kayo. At walang halaga ng pera o kapangyarihan ang katumbas ng pagkawala ng inyong kaluluwa. Nanahimik ang auditorium sandali bago sumabog sa palakpakan. Tumayo ang mga mag-aaral, ang ilan ay may luha sa kanilang mga mata. At alam ni Valerie na ang kanyang mensahe ay umabot sa kahit ilan sa mga bata at ambisyosong isip na iyon.
Pagkatapos ng panayam, maraming mag-aaral ang lumapit sa kanya para makipag-usap. Isang binatang nagngangalang Ricardo, nasa huling taon ng kurso, ay nagtanong, "Valerie, pinagsisisihan mo ba na itinayo mo ang Montoya Investments, na hinanap mo ang tagumpay?" Maingat siyang nag-isip bago sumagot. "Hindi ko pinagsisisihan na hinanap ko ang tagumpay. Pinagsisisihan ko na mali ang pagtukoy ko sa tagumpay. Kung makakabalik ako, pananatilihin ko ang ambisyon, ang sipag, ang determinasyon. Ngunit babaguhin ko ng ganap ang aking mga halaga. Tratratuhin ko ang mga tao ng may respeto mula sa simula. Gagamitin ko ang aking kaalaman para mag-angat, hindi para mangapi." Nang umalis siya sa unibersidad, nakakita siya ng isang salamin sa pasilyo. Huminto siya, tiningnan ang sarili ng matagal. Nakita niya ang mga puting buhok na nagsisimulang lumitaw, ang mga kulubot na nabubuo sa gilid ng kanyang mga mata, ang mga senyales ng isang buhay na pinagdaanan, ng mga aral na natutunan, at ngumiti siya. Dahil sa wakas, matapos ang lahat ng mga taon ng paghahanap, natagpuan ni Valerie Montoya ang kanyang tunay na hinahanap. Hindi ito nasa tuktok ng isang corporate building. Hindi ito nasa isang milyonaryong kontrata. Hindi ito nasa mga mararangyang event o sa mga pahina ng magazine. Nasa loob niya ito. Laging naroon. Kinailangan niya lang mawala ang lahat para sa wakas ay makita. At habang naglalakad siya sa mga kalye ng Maynila noong hapong iyon, walang personal na driver, walang mga security guard, walang mga spotlight. Naramdaman ni Valerie ang isang bagay na hindi niya kailanman naramdaman sa kanyang mga araw ng kaluwalhatian. Tunay na kalayaan. Kalayaan na maging kung sino talaga siya, walang mga maskara, walang mga pagkukunwari, walang takot. Huminto siya sa isang newsstand at bumili ng isang kopya ng isang business magazine. Sa pabalat naroon ang larawan ng isang batang negosyante na ipinagdiriwang bilang bagong pag-asa ng merkado. Tiningnan ni Valerie ang larawang iyon at nagpadala ng isang tahimik na panalangin na sana'y hindi gawin ng batang iyon ang parehong mga pagkakamali, na sana'y mahanap niya ang balanse bago pa niya kailanganing bumagsak. Nawalan siya ng isang kumpanya, ngunit natagpuan niya ang kanyang sarili. At sa huli, natuklasan niya na iyon ang tanging tagumpay na tunay na mahalaga. Wakas ang kwento. Minamahal na mga tagapakinig, inaasahan namin na naantig ng kwento ni na Valerie at Aling Silya ang inyong mga puso. Kung natouch kayo sa paglalakbay na ito ng pagbagsak at muling pagbangon, mag-iwan ng like, mag-subscribe sa aming channel at sabihin sa mga komento kung ano ang pinakatumatak sa inyo sa kwentong ito. Ang pagbabago ba ni Valerie? Ang kabutihang loob ba ni Aling Silya sa pagpapatawad? O ang aral na hindi kailanman huli para magsimulang muli? Araw-araw nagdadala kami ng mga matitinding kwentong tulad nito na nagpapakita ng pinakamalalim na bahagi ng kaluluwa ng tao, na nagpapaisip sa atin tungkol sa ating sariling mga pagpili at halaga. Bawat kwento ay isang pagkakataon upang matuto, lumago at maantig. Hinihintay namin kayo sa susunod na episode na may bagong kwentong magpapagalaw sa inyong mga emosyon at magpapaisip sa inyo tungkol sa buhay sa ibang paraan.